Bumper cloud for Cliff. Bumper cloud. Magandang araw sa lahat. Kami nga pala ang Group 4 at ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga waray. PKLP, presented by Group 4. Members, Untog, Victorilio, Trosyo, Dilicampa, Tapik, Alimento, Rico, Tenio, Bailosis at Bolo. Ano, kailan, saan, at paano nga ba na-discover ang mga waray? Ang mga waray, isang pangkat na matatag at mayaman sa kultura. Ano, kailan, saan, at paano sila na-discover? Ang mga waray ay pangkat etnikong Austronesian na naninirahan sa Eastern Visayas. Ang salitang waray ay galing sa salitang waray-waray na ibig sabihin ay wala o walang-wala. Noong panahon ng mga Kastila, ito ang madalas nilang marinig na sagot ng mga katutubo sa Samar at Leyte tuwing tinatanong. Kaya naging bansag na waray na discover sila ng mga Europeo noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan sa Homonhon Island, Eastern Samar. Ito ang unang parte ng Pilipinas na nakita ng mga Kastila. Mula noon, nagsimulang maitala ang buhay at kultura ng mga waray sa mga tala ng mga misyonero at manlalakbay. Wika at pamana ng mga waray. Wika at pamana. Ang pangunahing wika ng mga waray ay waray-waray na may iba't ibang dialekto tulad ng waray Samar, waray Leyte at Bilaranon. Ito ay bahagi ng pamilya ng wikang Visayan at may malapit na ugnayan sa Cebuano. Bukod sa wika, dala nila ang pamanan ng paniniwala sa Bathala at anito bago dumating ang mga Kristyanismo. Kabila ng impluwensya ng mga Kastila, nanatili ang kanilang paggalang sa kalikasan at sa mga ninuno. Ang kanilang panitikan, lalo na ang mga balak utula, ay nagpapakita ng pag-ibig sa bayan, kalikasan at pamilya. Sining, gusali, bahay at pamumuhay ng mga waray. Sa sining, kilala ang mga waray sa paghahabi ng banig at karag na gawa sa pandan at puri. Mahusay din sila sa pag-ukit at paggawa ng mga kakanin tulad ng binagol at moron. Sa sayaw, sikat ang kuratsa at tinikling na napapakita ng impluwensya ng Kastila. Ang tradisyonal na bahay ng mga waray ay bahay kubo o balay na tinik na gawa sa kawayan, nipa at kahoy. Ito ay nakataas sa mga poste para iwas baha at insekto. Ang disenyo ay simple pero matibay laban sa bagyo. Ang pamumuhay nila ay nakasentro sa pamilya at komunidad. Karamihan ay mangingisda, magsasaka ng niyog at palay at mga ngalakal. Mapagbigay sila sa kapwa at malakas ang diwa ng bayanihan. Ang sining ng mga waray ay paghahabi ng banig at karag na gawa sa pandan at buri. Sa gusali naman nila ay ang bahay kubo. Ang bahay kubo ay gawa sa kawayan, nipa at kahoy. Mayroon ding sikat na kakanin ang mga waray. Isa na dito ang moron. Ang moron ay tinatawag na chocolate rice cake sa kanila. Ito ay binabalot ng dahon ng saging. Ito ay malagkit at hinahaluan ng tableya o kokwa. Meron ding binagol. Ito ay gawa sa lagkit, gata, asukal at kamote o sweet potato na ginadgad. May mga sikat din na sayaw ang mga waray. Isa na dito ang tinikling. Ito ay kombinasyon ng sayaw at pag-iilab ng mga kawayan. Ang kurutsa naman ay isang sayaw na kung saan ang lalaki ay kumakabol at ang babae naman ay nagtatago o nagpapakyut. Hulapian ng mga waray. Ang hulapian ng mga waray ay hinuhubog ng kanilang kinaroroonan sa silangang Visayas, lalo na sa mga isla ng Samar, Leyte at Bilaran. Sa kabuuan, ang lupain ng mga waray ay dalawa ang mukha. Sa labas, ito ay isang baybaying rehiyon na napapaligiran ng dagat. Dahil dito, hindi mahalaga ang pangingisda at paglalakbay gamit ang bangka sa araw-araw na buhay. Ang mga bayan at barangay ay kadalasang itinayo sa dalampasigan, kaya malapit ang mga tao sa dagat bilang pinagkukunan ng kabuhayan at transportasyon. Sa loob naman ng Samar, matarik at mabundok ang tanawin, kasama ang malalawak na kagubatan at madalas na pag-ulan. Dahil sa magaspang na daan at hiwa-hiwalay na komunidad, naging matatag at maparaan ang mga waray sa pag-angkop sa kalikasan. Sa kabuuan, ang heograpiya ng mga waray ay nagpapakita ng buhay sa pagitan ng dagat at bundok. Ang kalikasan ang humuhubog sa kanilang kultura, wika at paraan ng pamumuhay, mula sa pangingisda hanggang sa pagsasaka at sa pagiging matibay sa kabila ng madalas na bagyo at hamon ng isla. Pangunahing pamumuhay ng mga waray. Ang pangunahing pamumuhay ng mga waray ay umiikot sa dagat at lupa ayon sa heograpiya nila. Number 1, pangingisda. Dahil baybayin ang karamihan ng Samar at Leyte, pangingisda ang pangkaraniwan. Isda, pusit, alimango at iba pang lamang dagat ang kinabubuhay ng maraming coastal barangay. Bangka ang pangunahing sasakyan, hindi jeep. Number 2, pagsasaka. Sa patag ng bahagi ng Leyte, lalo na sa Tacloban at paligid, palay ang pangunahing pananim. May niyog din, abaka at kamote sa mga kabundukan ng Samar. Number 3, pag-aabaka at paghahabi. Habaka ang sikat na produkto ng Samar. Ginagawa itong lubid, sako at tela tulad ng sinamay na hinahabi ng mga waray na babae. Number 4, pagkakalakal. Tacloban ang trading hub.
Dito nagbebenta ng mga produkto mula sa pulo at dito rin pumapasok ang mga bilihin mula sa labas ng rehiyon. Sistema politikal ng mga waray. Ang sistema politikal ng mga waray ay nagbukat sa barangay. Maliit na pamayanan na pinamumunuan ng dato na may tulong ng mga matatanda. Nahahati noon ang lipunan sa mahalikat, timwa at alipin. Noong dumating ang mga Kastila, naging kabisa di barangay. Ang mga dato at pumasok ang sentralisadong pamahalaan at simbahan. Ngayon, bahagi na sila ng pambansang gobyerno. May gobernador sa probinsya, mayor sa bayan at kapitan sa barangay. Pero nananatili pa rin ang impluensya ng pakikisama at utang na loob sa politika. Kaya malaki ang papel ng kamag-anak at personal na relasyon sa pamumuno. Sining at kultura ng waray. Ang sining at kultura ng waray ay salamin ng kanilang buhay sa dagat at bundok. Sintro ang waray-waray na wika sa mga balitaw at awa na awiting pag-ibig at sa siday na patulaan salitaan. Sa sayaw kilala ang kuratsa na ginagawa sa kasal at pista kasabay ng tugtog ng rondala. Sa katha buhay ang paghahabi ng abaka at tikong. Para sa sinumay at banig, pati pag-ukit sa kahoy. Malakas din ang impluensya ng Katolisismo sa pista ng Santo Niño na may prosesyon at sangyaw, pero may halong paniniwala pa rin sa inkanto. Sa kabuuan, ang sinang nila ay nasa boses, sayaw at hibla, simple pero matibay at laging may halong pakikisama at biruan kahit sa hirap. Paraan ng paggagamot ng mga waray. Ang paggagamot ng mga waray ay kombinasyon ng halamang gamot at paniniwala. Pumupunta sila sa albularyo para sa halamang gamot tulad ng pagundi at sambong at sa hilot para sa pilay o pasma. Gamit ang langis ng niyog at masahi, naniniwala rin sila na may sakit na galing sa engkanto. Kaya ginagamitan ng tawas at kasal. Ngayon sabay ang ospital at albularyo. Doktor kung malala, albularyo kung hindi makita sa laboratory. Sinaunang pananampalataya ng mga waray. Ang sinaunang pananampalataya ng mga waray ay animismo, paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan o anito. May bathala bilang kataas-taasang Diyos, pero mas sinasamba nila ang anito ng dagat, bundok, puno at bahay. Pinamunuan ito ng babaylan. Kadalasang babae na nagdadalangin at nag-aalay sa ritual ng pag-ani, kasal at libing. Malakas din ang paniniwala ng inkanto at duwende, kaya may alay at dasal para hindi magalit o malanta. Ngayon, Kristiyano na ang karamihan, pero nanatili pa rin itong halo ng anito at Katolisismo sa kanilang paniniwala. At yun lang, sana kayo ay merong natutunan. Maraming salamat. Kami ang Group 4 at yun ang aming video lesson.